Okay, all goods. Okay. Wow. So, by the way, kahatid ko lang kay teacher. And kung naririnig ninyo, nakikita ninyo, nakamotor na kami. Ang status sa Quezon, right, is sa 30 pa darating yung battery na in-order namin from China. Namin kasi nagpa-order, nakisabay ako sa order. Sa China. Nakisabay ako para mas mura-mura. Naghati-hati na lang kami sa shipping, sa yun, 1.3 isa yung battery. 5 in order ko, so magkano man yan? 7 plus. Ah? Oo nga, magkano yung 5? 6.5? 1.3 times 6.5. Maliit na lang pala balance ko. Kasi 5.5 yung inano ko hinulog ko Alam ko 7.8 Paano naging 7.8 sa 5? Kwentahin ko nga mamaya. So, ibig sabihin, 6 pala in order ko. 6 pala. Parang pwede naman yata. Ingat lang. Ito motor na to, kay teacher to. Pera niya to. Sobrang tagal ba naman, di na siya makapag-intay. Nahirapan na daw siya. Siyempre, nag-research kami. Nako. Ilang oras ako nakahiga nito sa harap ng TV. Ano-anong mga motor na pinag-ano namin. Nagre-research namin ko, tsaka niya, sinasama ko siya. Ano mga motor. Kasi nga sabi niya gusto ko na ng motor para makapunta tayo sa Baguio. Na hindi na mag-aalala sa charge. Kasi nga kahit gumastos ka pa ng napakalaki sa battery, ang ending yan, kailangan mo pa rin mag-charge. Pag charge di naman kasi bilis sa pagpapagas. Teka, saan ba ako? Diretso ba ako? Kanan pala ako. Hindi naman yung kagaya sa pag-charge. Hindi naman kagaya ng pagpapagas. Lahat ng pros and cons inano namin. Tapos nag-subscribe ako sa German na vlogger, pero English speaking. Ang mahal ng motor niya, 1,000,000. American na na e-bike. Parang big bike na itsura Parang bakit nga pa may tangke yun ng gas? Milyon ng halaga. Mahal, bili niya. Sa peso, milyon ng halaga. Tapos parang nagtuturo siya around the world Sa ngayon, nasa India siya. Napakatagal niya sa India kasi syempre, kada araw o kada nagcha-charge siya doon sa kung saan may charging station. Subscribe ako doon. Kasi naano ko na parang magtuturto around the world gamit ang e-motorcycle niya. Mga pangalan nun. English speaking siya pero German nationality. Tapos yung e-motorcycle niya, kita mo na, hindi ako kumanan. Kasi ipiting ka nitong van Pag sumingit ako doon, tawag sa akin, sweet potato.
So yun, lahat ng pros and cons ng mga motor na ako, komportable ako mag-drive, komportable kaming bumiyahe, long drive, ganyan. Lahat ng pros and cons na yan, tinimbang namin. Yung budget, ganyan. Saan bibili, ganyan. Binili namin to sa vlogger. Ahente na vlogger ng Honda. Si Kirby Motovlog. Ay, hello, 62. Ano pa lang kasi ito hanggang 60 lang. Break in. First 500 hanggang 60 lang. Tapos 500 to 1,000 hanggang 80. So alalay lang. Simula nung binili namin to, nagpagas na kami full tank kasi 1 litro lang daw karga nito. Nakaka 129 kanina, last check ko 129 kilometers. Sa Pasay, sa ano namin to binili, Las Piñas. Nakaka 129 na kami kanina no, nag-check ako sa school. Tapos ako, aminado ako na ito, hindi to pang karera kagaya ng keso. Kaya pang chill ride lang to, chill ride. Kasi kung hahanapin ko dito yung pang karera, edi mag big bike na lang, di ba? Konti na lang, 30 mil na lang idadagdag, makakapag big bike na kami. Hindi nga lang Honda. Pero problema kasi yun, pag hindi big 4, problema yun. Pyesa. Hindi na mga ni-research ko pyesa. Usually mga vlogger. Mga vlogger ang nagiging indicator ko na eto na gusto ko. Eto wag na lang to, kahit gusto ko to, wag na lang to, hindi to practical. Kasi may gusto kong isa Pecon. Singapore, China, Philippines. Pecon 180. Kasi yung presyo nito 180 siya, hindi siya 160. Ang dami niyang features, mas lamang na lamang dito. Pero yung vlogger na napakaganda ng setup niya, nabasagan ng bearing, bago-bago pa ang Pecon niya, ilang buwan pa lang Bearing dito sa Manivela, may tawag doon Walang pyesa. Buisit na buisit siya. Kung ano-ano mga in-upgrade niya. Sabi ganun, sir, antay ka na lang ng pyesa sa China. Order ka, ganyan. Kaya alam niyo naman, pag China, tagal, kita niyo yung battery ko. Tagal-tagal na nun Sugal pa yon. Paano kung scammer yung... Although ang dami ko ng pinilter na mga battery, hindi builder tawag doon yung mga pasabay ganun. Siyempre tutubo na rin siya, yan ang hanap buhay niya, yan ang racket niya.
Pero siya yung pinakamura, siya yung subok na meron akong nakausap na nakabili na sa kanya, ganyan. Mga reliable sources naman. Tapos ito 30 days. By the end of October pa makukuha, saka pa lang ikakabit ni technician. Pag dumating. +1 yun, yung battery na yun. Ang stable na ito, ang ganda. Baka pag binaba ko pa yung windshield ko, lalong stable to. Kasi purpose ng tinaas kong windshield para hindi babangga sa katawan mo yung hangin. Tapos yun, 3 bars na. 136 na, 3 bars. Di ba? 500 yung gas namin, full tank from factory, from casa. Saan na kami nakarating? Hindi, galing Las Piñas, umuwi. Kahapon nag-ano kami, Baras, yan, mga yan. Ilan naman mga lakad namin. Ako talaga nag-push, sabi ko, tara, pasyal tayo. Gusto mo ng di ba? Pasyal kami. Meron siyang, kasi naalala ko noon, may mga pino-forward siya sa akin lugar. Siyempre, ang unang ko dyan, makuwentahin ko kung ilang kilometro, tapos kung pwede sumaksak doon, yun yung mga lagi kong inaano eh. Kaya nung first day na ito kahapon Sunday, nakahiga si teacher. Hindi, nakaupo sa sofa. Sabi ko, papasyal ba tayo? Hindi. Pinuntahan namin yung parang Korea something. Yan sa Paras. Mangantila. Para siyang salitang Kapampangan. Kain tayo, parang gano'n. Punta kami doon. 28 kilometers mula sa bahay. Di nadagdagan na yung kilometers na naman. So nga pala, kinancel ko na yung membership ko sa gym. Kailangan ko magbawas ng gastusin. Yung linya ko sa Globe, kinancel ko na rin. Ano pa ba? Yung mga dalawang yon. Cancel ko. Kasi yung loan ko, yung nagpumutang sa akin na engineer. 650,000 petot. Lagpas-lagpasa na. Hindi pa nababayaran. Pero yung utang niya na yon, inutang ko rin, siyempre may tubo yun. Mayroong pera si teacher, basta maraming taong pera yung may-ari ang may pera nun. Na delay sa kanya. Kaya sabi ko, babawas ako ng gastusin para makayanan ko yung monthly nun. Kasi may monthly yung utang ko na yun eh. 12,000 plus. Yung keso, 3,000. Naku. Kailan na ba yun?
Yung keso battery, 3,000 plus. Yung keso mismo, 2,000 plus. Dami ko pang bayarin. Kung ako lang, bike lang ako eh. Pero si teacher talaga yung ano, kailangan ng motor. Kaya nga kami napabiling keso din ako eh. Sabi ko, pag nagawa yung keso, yun ang pang daily natin para hindi ka na problema sa gastusin sa gas. Kahit gaano katipid pa yan eh, susumahin mo, gastos pa rin yan. Itong motor na to, once na nagawa na yung keso, ito na yung biyahe natin na tipong hindi, pag nag-isip ako ng ilang kilometro ba yan, yung hindi na ako mag-iisip kung gaano kalayo, ito na gamitin natin, tipong ganon. Kahit plus 1 battery pa yan, hanggang saan lang yung distansya na. Ang Honda sa kotse, nagra-rank yan sa top 3. Pinaka-reliable na sasakyan. Sa buong mundo hindi lang sa Big 4 Buong mundo. Siyempre, habol namin reliability. Sipin mo nga si Jeff Bezos, bilyonaryo na. Hindi pa niya binibitawan yung Honda niya. Lumang Honda. Sabi nung taga BBC, Sir, bakit ito pa rin kotse mo, yaman-yaman mo na? Sabi niya, it's from point A to point B, parehas din naman yun. Bibili pa ako ng bago. Yung kotse niyang Honda parang Honda Civic, hindi parang Honda Civic. Bata-bata pa siya noon. Nalilito ako dito, baligtad kasi sa keso to eh. Yung turn signal tsaka busina. Yung mga ano dito, kapitbahay ko na hindi ko naman friends. Nung bigla ako nagbike, nasira nga yung keso. Alam niyo yung reaction, may something. Hindi naman ako wala naman akong pake. Bahala ka yung isipin niya. Naikwento ko nga kay teacher eh.
Pero siyempre yung binatilyo ng kapitbahay ko, unang tanong, yun ang unang nagtanong sa akin, yung nautusan ko. Sabi niya, nasaan na yung motor mo kuya? Sabi ko, sira eh. Ah, okay. Ganun lang. See you later, alligator.